Magandang gabi po sa inyong lahat at Magandang gabi po. thank you Ate Beth at sa oras Gabi pong po. ito tayo ay mananalangin po muna bago tayo tumungo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-sama bilang magkakapatid na dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At nagpapasalamat po kami na sa buong maghapon, simula sa aming paggising hanggang sa mga oras na ito, kami ay pinagpala mo sa iba't ibang kaparaanan, iningatan mo kami at maging ang aming mga mahal sa buhay. Salamat din po sa mga natapos naming gawain at naisakatuparang mga tungkulin. Nagpapasalamat kami sa karunungan at kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din, aming Ama, na sa mga oras na ito ay muli mayroon kaming pagkakataon upang magsama-sama, upang kami ay magpuri sa iyo, kami po ay manalangin, kami ay magtalakayan at mag-aral ng iyong banal na salita. At sa oras pong ito, muli hinihiling po naming lahat na tulungan mo po kami na maintindihan namin ang mga salita mong pag-aaralan namin sa aklat ni Hosea. Humingi po ako sa iyo ng tulong, aming Ama, na ito ay aking maibahagi ng maayos at maliwanag. Ganon din po naman ang aking mga kapatiran na sila man ay pagkalooban mo po ng bukas na isipan at sapat na pangunawa upang maintindihan ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Gabayan mo po kaming lahat, O Diyos. At muli, maraming pong salamat sa iyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Amen. Medyo napaaga po mga kapatid ang aking pagtuturo sa minor prophets kasi kung natatandaan niyo po sabi ko magsisimula po ako ng last Friday of the month. So hindi pa po last Friday ngayon pero minabuti ko na rin po na simulan na ngayon at um, akin din pong pinaplano na siguro po ay gagawin ko na lang tuloy-tuloy ito at babalik na lang ho tayo siguro doon sa dating schedule namin ni Pastor Ed na pagkatapos ni Pastor Ed mag-preach ng first Sunday, yung the following Friday ay siya po ang magtuturo and then tapos yung pong mga succeeding Fridays ay ako na. Kasi po parang mapabilis mukhang kasi pagka once a month lang ako aabutin no ng isang taon tong minor prophets na ito. Hindi pa natin bago natin matapos. Tapos ang plano ko lang po ngayon ay parang summary lang noong minor prophets. Hindi ho tayo magbe-verse by verse dito. So kaya para medyo ma-fast track natin yung pag-aaral po natin sa minor prophets, ay gagawin ko po na every Friday except except na yung pagkatapos ni Pastor Ed, no? Kasi pagkatapos ni Pastor Ed ng first Sunday first Sunday siya magpi-preach tapos yung susunod na Friday nun ay siya po. Pagkatapos yung mga succeeding Fridays ay ako na. Yon. So kaya anyway, nakapahinga naman po ako nung buwan ng December kaya medyo ako po ay fully charged. At isa pa po ay alam nyo naman ako po ay nag-retire na kaya meron na akong mahabang oras para sa ano po sa pag-aaral. Kaya unti-unti ko na pong sinisimulan. Um, Nag-prepare na po ako ng curriculum para sa pastor sa training. Naggagawa na rin po ako ng curriculum para sa Torah training.
So, unti-unti ho, no? So, yun po ang magiging takbo ng ating weekend worship service. So, sa ngayon pong gabi, ang pag-aaralan ho natin ngayon ay ang Prophet Hosea. So, there are 12 minor prophets in the Bible. Sino-sino po ba sila? Well, nandiyan po si Malakay, nandiyan po si Sepaniah, nandiyan po si Micah, um, andyan din ho si Amos, no? Tsaka si Zechariah, si Habakkuk, si Jonah, si Joel, yan po, no? And tapos, sino pa po ba? Si Haggai, si Nahum, si Obadiah, and ngayon pong gabi ay si Hosea, no? To complete the list of 12 minor prophets. Now, share ko po sa inyo ang aking screen. Yan. Okay. Dali lamang po at inaayos ko pa. As you can see on the screen, ang title po ng ating pag-aaral sa mga minor prophets ay Minor Prophets, Major Messages. And for tonight, our topic would be Hosea. At ang subtitle po natin dito is You Are Not Irredeemable. No? Ano po ba sa Tagalog ang You Are Not Irredeemable? Meron po ba kayong ano? Uh, Magaling ho ba kayo sa Tagalog? So siguro pwede nating tawagin po yan na hindi ka wala ng pag-asa. Iyon, no? So hindi ka wala ng pag-asa. Ibig sabihin may pag-asa ka. You are not irredeemable. So pag sinabing you are not irredeemable, ibig sabihin you are redeemable. Pwede kang ma-redeem. Yun po yung pinaka-subtitle natin dyan. Now, ang tinatawag na minor prophets po ay, or minor prophets, yung 12 natin kanina, ay isang koleksyon. Ito po ay isang koleksyon ng 12 aklat ng propesiya sa Tanakh or sa Old Testament, no? O sa Tagalog po ay Lumang Tipan. Bagaman tinawag silang minor prophets, ang mga aklat na ito, yung mga nabanggit ko pong 12, ang mga aklat na ito ay naglalaman ng malalaking mensahe, kaya minor prophets, major messages, no? Na nananatiling may kaugnayan sa mga mananampalataya kahit po hanggang ngayon. Libong taon nang nakaraan pero hanggang ngayon po ay ang mga malalaking mensahe na ito ng mga minor prophets ay may kaugnayan pa rin po sa ating lahat, sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. So sa series of lesson po na ito, no, sa seryeng ito, susuriin po natin ang mga pangunahing mensahe ng bawat propeta na tinatawag po nating mga minor prophets, yung mga nabanggit ko po kanina. At pag-uusapan po natin ang kanilang practical na application sa mga mananampalataya ngayon para maging relevant siya sa ating pong kapanahunan. At gayon din ang kanilang connection, no? Yung connection po nito mga minor prophets na ito sa gawain at sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo sa New Testament o sa Bagong Tipan. Iuugnay po natin yun doon. So, kaya titingnan po natin yung relevance nung mensahe ng mga minor prophets na ito sa ating kapanahunan at iuugnay natin ito doon sa mga gawain at mga aral ng Panginoong Hesukristo sa sa Bagong Tipan, no. So
As an introduction, as an introduction po, click lang. Yan. The minor prophets, as I have said earlier, convey major messages on two subjects. One is faith and the other is redemption. So ito po yung makikita natin na ma-highlight dito sa mga minor prophets na ito. Faith and redemption. Pangalawa po, dito sa aklat ni Hosea at sa buhay ni Hosea at sa kanyang mga prophecies, ito po ay naghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos, no? Yung pag-ibig po ng Diyos at yung kanyang katapatan sa kabila ng pagkakasala ng tao. So, ipinapakita ng buhay at propesiya ni Hosea ang pagmamahal at katapatan ng Diyos sa kabila ng kasalanan ng tao. Pangatlo po, ang arilin na ito ay nag-uugnay sa mga tema ni Hosea sa mga turo ng Mesayas sa Bagong Tipan. Bigyan lang ho natin ng konting background ang Book of Hosea, no? So si Hosea ay isang propeta na nabuhay sa hilagang kaharian ng Israel, sa Northern Kingdom of Israel, noong ika-8 siglo, no? 8th century before Christ. Now, siya ay nanghula sa panahon at pagkakatapos ng paghahari ng masamang haring si Jeroboam II. Ito po ay makikita natin sa 2 Kings chapter 14 verses 23 to 24, yung paghahari po ni Jeroboam II. Ito po ay isang panahon na puno ng kaguluhan at kawalang tatag sa politika. No, magulo po ang kapanahunan na ng si Hosea ay nagbigay po ng mga propesiya. Noon, nung panahon pong yan, ay nahati na ang Israel sa dalawang kaharian. Ito po ay paulit-ulit na nating tinatalakay. Nahati sila sa dalawang kaharian. Ang hilagang kaharian na tinatawag na kaharian ng Israel or the Northern Kingdom, no? Ang tawag sa kanya ay Israel. At ang timog o yung nasa south po na kaharian ay tinatawag naman nating Judah. So we can see this in 1 Kings chapter 12, no? So sa panahon po ni Hosea, maraming suliranin ang kinakaharap, maraming suliranin ang kinakaharap ng hilagang kaharian or ng Northern Kingdom. Tulad po ng idolatry, relihiyosong pagpapaimbabaw, no? Mga mapagpaimbabaw po ang mga tao noon, at madalas na pagpapalit ng mga hari na kadalasang nagkakamit ng kapangyarihan sa pamamagitan ng sabwatan at karahasan. Kaya talagang there is a political turmoil and there is an Assyrian threat during the time of Hosea, no? Now, but higit pa po dito, as you can see, na may malaking banta po mula sa Assyria, no? May malaking banta sa bayan ng Assyria na sila ay sakupin at sa kalaunan po ay nasakop sila. Ito po ay nangyari noong taong 722 BC. And you can see that in 2 Kings 14 to 17. Ang lahat ng ito at ang saligan ng mga prophecy, ang naging saligan ng mga propesiya ni Hosea. So yun po yung bakit dumating at tinawag ng Diyos si Hosea para po mag-prophesy, no? Dahil po sa sitwasyon na yan.
Ang isa pong pangkaraniwan, alam na natin lahat ito, no, na si Hosea po ay nagpakasal sa isang babae na nangangalan pong Gomer. At ito po ay sumisimbolo sa relasyon ng Diyos sa taksil na Israel. So yung pong iisang dibdib, kumbaga, nung napangasawa ni Hosea si Gomer, ito po ay sumisimbolo po ito nung relasyon naman ng Diyos sa bayang Israel. So yan po yung a little background ng Hosea. Ano naman po ba ang pinaka-major themes ng Hosea? Well, unang-una po ay makikita natin yung God's unwavering love and forgiveness. Yan ang makikita natin dyan. God's unwavering love and forgiveness. Despite betrayal, no? Yung kahit na sa patuloy na pagtataksil ng Israel sa kanilang Diyos, ay nandoon pa rin po ang pagpapatawad ng Diyos sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. So para bang si Gomer, sa kabila ng kanyang patuloy na pagtataksil, no, kay Hosea, ay patuloy pa rin siyang tinatanggap ni Hosea. Kaya ito po yung makikita natin dyan. So sa aklat po ni Hosea, inutusan ang propeta, si propetang Hosea, na pakasalan ang isang babaeng mapanukso. At alam na ho natin, ang pangalan niya ay si Gomer. At ang kanilang kasal ay sumasagisag po sa relasyon ng Diyos at ng kanyang bayan, which is ang bayang Israel. So pinagtaksilan ni Gomer si Hosea at iniwan siya para sa ibang mga lalaki. Katulad ng pagtataksil ng mga tao sa Diyos at paghabol sa mga idolo. So yan po yung isang malaking kasalanan nila dyan yung idolatry, no? Yan po yung kanilang malaking kasalanan dyan. Now, gayunpaman, sa kabila po noon na iniiwanan ni Gomer si Hosea, tinutubos ni Hosea ang kanyang asawa at tinanggap siyang muli. No, makita ho natin yan sa Hosea chapter 3 verses 1 to 3, no? Ito ay sumasalamin, ito pong setup nilang ganito ay sumasalamin sa di nagbabagong pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. No? Sa kabila ng kanilang idolatry, ito po yung kanilang kasalanan, no? Kung sila ay magsisi at babalik sa Diyos, sila po ay tatanggapin sila ng Diyos. Sa katunayan po ay ipinropesiya ni Hosea ang tungkol sa mga huling araw. Kung kailan ang mga anak ng Israel ay magbabalik sa Diyos at hahanapin ang Mesaya na hari mula sa linya ni David pagkatapos nilang maranasan ang bunga ng kanilang kasalanan. So, kaya another major theme na makikita natin sa aklat po ni Hosea ay kapansin-pansin dyan ang kasalanan at ang kaparusahan at ang katubusan, no? At syempre, ang kasalanan po ay nagli-lead ito sa captivity, sa pagkabihag. Ayun na nga po, hindi nagtagal, sila po ay binihag na ng bayang Assyria. Pero ang isa rin pong makikita natin dito sa aklat na ito ay ang compassion ng Diyos sa kanyang piniling bayan. At kung papaano sila nire-restore ng Diyos sa kabila po ng kanilang patuloy na paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Oh. Ayaw lumipat. Yan. Now, ano po ba yung mga makikita nating symbolism dito? Unang-una po, mga kapatid, ang kasal ni Hosea kay Gomer
ay sumasalamin sa tipan ng Diyos sa Israel, no? So Hosea's marriage to Gomer reflects God's covenant with Israel. So kaya yun po yung symbolism na pinapakita nung pag-aasawa ni Hosea at saka po ni Gomer. Pangalawa po, ang pagtataksil ni Gomer ay kumakatawan sa idolatry naman ng Israel. So kaya yung si Gomer na napangasawa ni Hosea na patuloy nagtataksil sa kanya, pinagpapalit siya sa ibang lalaki, ay sumisimbolo naman po ito na yung bayang Israel ay nagtataksil sa Diyos at sila ay sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, no? And pangatlo po, ang pagtubos ni Hosea, ang pagtubos ni Hosea kay Gomer ay nagpapakita ng katapatan at awa ng Diyos. Ang ganda po, no? Nung mga prophetic symbol nitong ano po, kwento sa buhay ni Hosea. So unang-una po, ulitin ko lang, ang kasal ni Hosea kay Gomer ay sumasalamin sa tipan ng Diyos o sa covenant ng Diyos sa bayang Israel. Ang pangalawa po, ang pagtataksil naman ni Gomer, ang patuloy na pagtataksil ni Gomer sa kanyang asawang si Hosea ay kumakatawan naman doon po sa kasalanang idolatry ng bayang Israel. And pangatlo, ang pagtubos ni Hosea kay Gomer naman. No? Lagi niyang tinutubos yung asawa niya. Lalayas, pupunta sa iba, tutubusin niya, kukunin niya. Ito po ay nagpapakita. No? Ang inilalarawan naman po nito ay ang katapatan at awa ng Diyos. So dito makikita natin kung anong karakter meron ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kwentong ito, no? So so ang temang ito ng kasalan at kaparusahan na sinusundan ng pagtubos ay makikita rin sa tula sa Kabanata 11 ng Hosea. Ang paglalarawan sa Diyos sa kabanatang ito ay bilang isang mapagmahal na ama na nag-aalaga sa Israel bilang kanyang anak. Nagtuturo sa kanya kung paano lumakad, no? At sa kalaunan, lumaki ang Israel at naghimagsik laban sa Diyos. Kaya naman po, dahil dito, pinarusahan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng pagpapaalipin sa kanila sa bayang ng Assyria. Gayunpaman po, sa kabila ng kasalanan ng Israel, hindi matiis ng Diyos na hindi kaawaan ang kanyang anak at piniling hindi ito wasakin, kundi ibalik ito. No, napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Hosea 11 verses 1 to 11, nang bata pa ang Israel, inibig ko siya. At tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Habang sila'y tinatawag ko, lalo naman silang lumalayo. Nag-aalay sila sa mga Baal at nagsusunog ng mga handog sa mga Diyos-Diyosan. Gayunman, ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Si Ephraim po, yun po yung Israel, which is the northern northern kingdom. So alam na ho natin, no? Natalakay na natin yan. Kinuha ko sila sa aking mga bisig, ngunit hindi nila ako kinilala na ako ang nagpapagaling sa kanila o ako ang nagpagaling sa kanila. Akin silang pinatnubayan sa pamamagitan ng mga tali ng kagandahang loob na parang tali ng pag-ibig. At ako'y naging gaya ng nag-aalis ng pamatok sa kanilang mga panga. Yumuko ako at pinakain sila. Hindi sila babalik sa lupain ng Ehipto, kundi ang Assyria
ang magiging hari nila sapagkat tumanggi silang bumalik sa akin. Yun po yung sabi nung propesya ni Hosea do sa chapter 11. Now, tingnan nun natin ngayon kung ano ang connection nitong uh, Book of Hosea sa New Testament. Oh? Ano ba ang connection nitong Hosea sa New Testament? Sabi po diyan sa unang-unang point, Hosea's prophecy of not my people, which is in Hosea chapter 1 verse 10, no? Fulfilled in Gentile believers. Makikita rin natin yan sa 1 Peter chapter 2 verse 10 at sa Romans 9:24 to 26. So basahin natin. So ano ang kaugnayan, no? Tinitingnan natin dito ay kung ano ang koneksyon, anong kaugnayan ng New Testament dito po sa book ni Hosea. Sabi po sa Hosea 1:10, "Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea." So lalahanin natin natalakay na natin ito. Kaya nung nakaraang ilang mga Sundays tinalakay ko po yung yung kung sino yung Israel na tinutukoy sa Bible, at ito po ay walang iba kundi yung Northern Israel, no? Yung northern part, yung Northern Kingdom, yung 10 tribes of Israel. So sabi diyan, "Yet the number of children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. And it shall come to pass in the place where it was said to them, You are not my people. There it shall be said to them, You are the sons of the living God." So there was a point in time in the life of the people of the Northern Kingdom that God called them, "You are not my people." Bakit to? Ano ang kwento sa likuran no? Kasi po sila ay patuloy na nagko-commit ng idolatry, no? Na yun ay pagtataksil nila sa Diyos na nagkumalinga sa kanila. So parang walang iniwan din po na si Hosea at si Gomer, na si Gomer ay patuloy na nagtataksil kay Hosea, pero patuloy pa rin siyang minamahal at patuloy siyang tinutubos ni Hosea para maibalik sa kanya. So ganito din po. But there was a time in the life of the people of the Northern Kingdom na sinabi ng Diyos, "You are not my people anymore." Okay? So makikita rin natin yan sa 1 Peter chapter 2 verse 10. Sabi diyan, "Who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy." So, kaya makikita natin dito na ito ay patungkol doon sa bayang Israel, sa Northern Kingdom, na minsan ay tinawag ng Diyos that they are not my people anymore. Pero dahil nga po sa compassion, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa mercy ng Diyos, itong mga tao na ito na tinawag niyang not my people ay muli, no? Ay ibinalik niya sa kanya. At sila po, alam na natin sa kwento, nung sila po ay nasakop na ng Assyria bilang kaparusahan sa kanila ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan, nag-assimilate na sila sa mga Gentiles. At dahil po doon, itong mga taong ito ay naging indistinguishable na. Hindi mo na makilala kung Hudyo pa ba sila. Kasi nakihalubilo na sila sa mga Gentiles at nag-asal Gentiles na sila. Talaga pong inadapt na nila yung pagiging Gentiles, hindi na sila ma-recognize. Pero kaya yung po yung dahilan kung bakit ang mensahe ng kaligtasan ay nakarating sa mga Gentiles, no? So ang pangunahing target po doon ay talaga yung mga Northern Kingdom na mga tao na naging Gentiles na, kaya po pati tayo nadamay na doon. Sa na yon, sa pagtanggap sa Panginoon at tayo ay naging people of God na. In Romans chapter 9, 24 to 26, sabi po diyan, "Even as whom He called,
not of the Jews only, but also of the Gentiles. As he says also in Hosea, I will call them my people who were not my people, and her beloved who was not beloved. And it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. So kaya alam ho natin kung saan nanggagaling yung mga statement ni Peter at saka ni Paul, no? Doon sa 1 Peter chapter 2 verse 10 at saka dito po sa Romans 9:24 to 26, ito po has something to do with doon po sa prophecy doon sa Hosea. So yun po yung kaugnayan noong pong New Testament dito sa book ni Hosea. Kasi si Peter at saka si Paul, they quoted, no? Yung pong prophecy doon sa Hosea. They quoted the Old Testament. Okay? So, kaya po kasama sa pagbabalik ng Israel sa Diyos, si Pedro at Pablo sa Bagong Tipan ay sumipi mula sa propesiya ni Hosea at iniugnay ito sa mga hentil. At ito na nga po yung binasa natin na mga halimbawa, no, sa 1 Peter chapter 2 verse 10, na sabi ho, sa basahin ko lang sa Tagalog, dati hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo ay bayan ng Diyos. Dati hindi kayo kinaawaan, ngunit ngayon kayo ay kinawaan. So para po kina Pedro at Pablo, kapag ang mga hentil ay na dati ay hindi bayan ng Diyos, ay sumampalataya sa Messiah or kay Jesus Christ, natutupad ang pangako ng Diyos na ibalik ang Israel. No? Sa paraang ito, ang pagtubos sa mga hentil ay bahagi ng plano ng Diyos na muling buuin ang Israel. No? Kaya po mapalad tayo dahil nakasama po tayo doon sa mga tinatawag na mga Gentiles, no, na na iniligtas ng Panginoon. Okay? Now sa sa Hosea chapter 3 verse 5, sabi diyan, afterward the children of Israel shall return, no? Afterward the children of Israel shall return and seek the Lord their God and David their king. They shall fear the Lord and his goodness in the latter days. So, isa sa mga mahalagang hula ni Hosea or prophecy ay ang tungkol sa isang Messiah na hari mula po sa linya ni David. Yun po yung binasa natin kanina, no? At ito ay natupad po. Ito ay natupad kay Yeshua, ang Messiah. So, sang-ayon din po dito kay Luke, no? Sang-ayon kay Luke chapter 1 verse 31 to 33. Sabi po diyan, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. No? Sa Tagalog po, ikaw ay maglilihi at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ama. At siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Ito yung sabi diyan, no? And pangalawa po, yung connection, no? Yung connection ng New Testament dito po sa kay Hosea.
forgiveness and restoration themes echoed in the parable of the prodigal son. So, yung pong theme ng forgiveness and restoration na nakita ho natin doon sa Hosea, ay makikita rin ho natin yan dito sa Luke chapter 15, verses 21 to 23. In verse 21, it says, "And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry." So dito po sa Gospel of Luke, nakita po natin yung kwento ng tungkol sa prodigal son, na kung saan sa kabila ng kanyang pagkakasala sa kanyang ama, nang siya po ay bumalik, nang siya ay nanumbalik sa kanyang ama, tinanggap siya ng ama. So ganun din po yung bayang Israel dito po sa aklat ni Hosea. Sila po ay patuloy na nagkakasala, pero nung sila ay bumalik sa Diyos, tinanggap sila ng Diyos. At ito po ay inilarawan doon sa buhay ni Hosea at ng kanyang asawa, na kung saan si Gomer ay patuloy nagtataksil sa kanya, pero patuloy pa ring tinatanggap ni Hosea. No? Ano pa po? Ano ang makikita natin? No? Dito po sa kay Hosea, paano ba ipinakita dito si Jesus Christ, o ang ating Messiah? So Yeshua's death and resurrection inaugurate the new covenant. No, yan po yung makikita natin diyan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Yeshua ay nagpasimula ng bagong tipan, no? Inaugurate, nagpasimula ng bagong tipan. Sabi po sa Hebrews 9:15, "And for this reason he is the mediator of the new covenant." Si Jesus Christ po, no? So yung death and resurrection ni Jesus Christ inaugurated, no, the new covenant. By means of death, no, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Okay? Ang Hosea chapter 14 verses 4 to 7 ay naglalarawan naman po ng pangako ng Diyos na pagalingin ang apostasy ng Israel at baguhin sila. Sa Hosea chapter 14 verse 4, sabi po diyan, "I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger has turned away from him. I will be like the dew to Israel. He shall grow like the lily and lengthen his roots like Lebanon. His branches shall spread. His beauty shall be like an olive tree, and his fragrance like Lebanon. Those who dwell under his shadow shall return. They shall be revived like grain and grow like a vine. Their scent shall be like the wine of Lebanon." No? So talagang dito po nakita natin sa Hosea chapter 14 verses 4 to 7, ito po ay naglalarawan ng pangako ng Diyos na pagalingin ang apostasy ng Israel at sila po ay baguhin ng Diyos. So more or less nakikita po natin, no, kung ano ang karakter ng ating Panginoon. And thirdly po, the Torah is written on believers' heart. No? The Torah is written on believers' heart, fulfilling Jeremiah's prophecy in Jeremiah 31 to 34. Basahin nun natin, Jeremiah 31 to 34. "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel." Again, ulitin ko po,
The house of Israel is the northern kingdom and with the house of Judah. So the southern kingdom. Sabi ng Diyos, the days are coming. I will make a new covenant with both houses. And he said, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. So, ano po ang nakita natin dito? Ang Torah ay naisusulat sa puso ng mga mananampalataya. Ito po ay katuparan ng propesiya ni Jeremiah. No? So, paano nangyari yun? Paano natin i-connect nyo sa paano nangyaring ni-reveal ang Messiah doon po sa aklat ni Hosea? Well, of course, nakita ho natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay nagbukas ng nagpasimula ng bagong tipan, ng new covenant. At papaano po ba 'yon? Ano ibig sabihin nun na isinulat sa kanilang mga puso ang Torah? Paano natin ito mauugnay ngayon sa New Testament po? This is when we receive the Lord Jesus Christ in our hearts. No? Ano po ang nangyari noon? Nung tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesus, ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang kanyang banal na espiritu. No? Ang kanyang banal na espiritu. At ito pong banal na espiritu na ito na nasa atin po, na naninirahan sa atin, siya po ang nagbibigay ng kaliwanagan sa atin, ng kaalaman sa atin upang maintindihan natin ang salita ng Diyos. Yun po yung kaya sinabi po that the Torah, no, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Okay, so yan po yung kaugnayan diyan, mga kapatid. Medyo huminga lang ako ng konti. Right, so in conclusion, tama oras natin. No? In conclusion po, ano ang makikita natin dito? Hosea teaches that no one is beyond redemption. No? Itinuturo ni Hosea, ito pong aklat ni Hosea na ito, itinuturo na walang sinuman ang lampas or beyond sa pagtubos. Ibig sabihin po, itinuturo sa atin dito na kahit na gaano pa makasalanan ang isang tao, siya ay pwede pong maligtas. Siya po ay pwedeng matubos sa kanyang mga kasalanan. No, katulad po nung si Gomer, sa kabila po ng patuloy na pagtataksil niya kay Hosea, pero patuloy pa rin siyang tinatanggap ni Hosea. Ganun din po, yung bayang Israel, kahit na sa patuloy nilang pagsalansang sa Diyos, sa patuloy nilang pag-commit ng idolatry, no? Patuloy pa rin po silang tinatanggap ng Diyos, pinapatawad ng Diyos. So yan po yung isang makikita natin sa aklat ni Hosea. Pangalawa po, God's love and mercy are greater than any sin. Or, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay mas malaki kaysa anumang kasalanan na nagawa natin. No, lahat tayo sa tingin ko ay merong nagawang malaking kasalanan. Pero dito po sa aklat ni Hosea ay ipinapakita sa atin, malaki ang nagawang kasalanan ni Gomer kay Hosea,
pero patuloy siyang tinatanggap. Malaki ang nagawang kasalanan ng bayang Israel sa kanilang Diyos, pero patuloy silang pinapatawad. Kaya mas malaki po ang pag-ibig at awa ng Diyos kesa sa anumang kasalanang nagawa natin kahit gaano kalaki yon. Yan po yung pinapakita sa atin sa aklat ni Hosea. Pangatlo, tulad ng mga tagapakinig ni Hosea, kasi po nag-prophesy siya doon sa Northern Kingdom no? Tulad po ng mga tagapakinig ni Hosea, ang mga mananampalataya ngayon, katulad ho natin, ay tinatawag na magsisi at bumalik sa Diyos. So sa kabuuan, ipinaalala sa atin ng mensahe ni Hosea na ang sino man ay hindi lubos na nawawala. Anuman ang ating kasalanan, mas malaki pa rin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kung tayo ay bumalik sa Kanya, tatanggapin niya tayo. Yan po ang mensahe ng Book of Hosea, mga kapatid. So, more or less, yan po yung pinakabuod ng buong Hosea. No? So, kaya sa sa susunod na Friday, ako pa rin yun, Sa susunod na Friday, tama ba? Sunod na. Hindi nagagawa si Ate. Hindi na, ako na. Oo, hindi na. Sa susunod pong Friday, abangan ninyo, mga kapatid. At mag-advance reading na kayo. Ang tatalakayin naman po natin ay si Obadiah. No? Si Obadiah, yun po ang ating tatalakayin. So, hanggang dito na lamang po. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay magsasara sa panalangin. God bless us all po. Thank you. Hello po, naririnig po ako? Yes po. Loud and clear. Okay po. Manalangin po tayo. Abba, Father, our Maker, the Holy One of Israel, our Lord Almighty and the God of all the earth. Maraming salamat po sa katugumpayan na aming gawain ngayong gabi, sa bagong aral na aming nadinig patungkol kay Prophet Hosea, isa sa iyong mga minor prophet. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin sa kabila ng aming pagkakasala at sa kasalanang nagawa ng aming bansa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan gayon din po ang aming bansa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gayon na lang po ang iyong pagmamahal sa amin, ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus na siyang tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat po aming Ama. Sa aming pakikipag-isa kay Kristo Jesus, hinirang mo po kami maging banal at walang kapintasan sa iyong harapan. Salamat po sa iyong pag-ibig, mayamang biyaya at habag. Kami ay iyong itinalaga na maging iyong anak. Salamat po sa iyong magandang layunin at kalooban sa bawat isa sa amin. Sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, tulungan mo po kaming magbasa, mag-aral ng iyong salita, upang makapamuhay na may kabanalan at magbigay kaluguran sa iyo po lamang. Tulungan mo po kami itago sa aming puso ang iyong salita upang hindi kami magkasala at ang iyong mga salita ang maging ilaw sa aming paanan at liwanag sa aming daraanan. Magkaroon po kami ng banal na takot sa Diyos, for in Him we receive forgiveness and restoration. In His death and resurrection, we receive eternal inheritance. Maraming salamat po sa aming paghihiwalay at sa aming pagtulog. Muli mo po kaming iingatan at bibigyan ng kalakasan sa pagdating ng bukas. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Hindi mo po kami iniiwan sa kabila na aming paulit-ulit na pagkakasala. Salamat po, hindi mo kami sinukuan at sa puso na hindi napagod na kami ay mahalin. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal na hindi namin kayang sukatin. Tunay po na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin na magpawa sa walang hanggan. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa gabay at tulong ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.
Maraming salamat, Ate Soray, Thank you po. at sa inyong lahat po na dumalo sa ating pong weekend worship service. God bless us all po and thank you so very much. Magkita-kita po tayo sa Sunday Sunday. at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God God bless bless you and everyone. good night. Thank you po. Thank you po, Pastor. God bless. Thank you po, Pastor Dan. Welcome. Po. Salamat sa inyo mga kapatid. God bless. Bye-bye. Ate Bye. Lucille, Kuya Mio. Ah, God bless you both. God bless po. Miss you, Pastor. Yun, Ate Lucille. Good to see you. Good to see you. Okay po. God bless. Ingat kayo dyan. God bless po. Thank you. Nyo sa Amerika. Apo. Bye-bye. Good night. Bye-bye. God bless. Nakita ko kanina sa tina. Alisin. Tatanong ko yan. Bakit ako wala pang sabi?